Hi Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. Para po ito sa kahit na sino man ang mag-resonate sa reading na to. Titingnan natin today is kung anong intensyon ng taong mahal mo at kung anong feelings niya para sa'yo. Special tong reading na to, guys. And habang nare-ready ko yung cards niyo, gusto kong sabihin na alam ko na iba yung location ko ngayon. Pero I'm so happy na nagawa ko tong reading na to para sa inyo. Kasi out of town ako ngayon eh. Pero ayan, so happy na makapag-reading kahit wala ako sa bahay. Anyway, kasi magpapasko na. So, kahapon galing ako ng Cebu. Nagpunta ako ng Simala Shrine, if familiar po kayo. And ngayon ito. Anyway, so enough about that. Tuloy natin yung reading natin today. And gusto ko lang din pala sabihin na pwede din po kayo mag-avail ng private reading services ko kung kailangan nyo po ng gabay. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact number ko. And by the way, bawal pong tumawag sa akin. Chat lang po, guys, kasi masyadong marami pong nagme-message. Kaya unfair masyado kung mag-entertain ako ng tawag. Sa chat ko po kayo i-entertain, tapos pag magpapareading, saka ko po kayo tatawagan. Ganun po yung sistema natin. May mga iilan kasi na talagang tumatawag, pero hindi ko talaga yan ma-entertain. Kailangan mauna muna yung schedule nyo bago ko kayo tawagan, kasi usually meron pa pong nakaschedule na nauna na sa inyo. So mag-chat na lang kayo, okay? Alam ko din na marami dyan na curious at gusto mag-try magpa-reading, so huwag kayo mahiya, i-message nyo na lang ako dun sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis, or sa Facebook page ko. Okay, so ito na, guys. Tingnan natin yung unang mensahe muna para sa'yo. Uy, rejoice, embrace your loving connection and rejoice. Synchronicity, a divine soul counterpart. Relationship is blessed with amazing moments of synchronicity. Mukhang lumalakas ang intuition mo ngayon. Dami mo napapansin na signs na kahit hindi ka masyado nag-effort, pero merong mga nafe-feel mong mga signs. Rejoice means happiness. Kaya very positive ngayon ang vibe mo. Oh my gosh, soul. Preparing to reconnect. Oh my gosh, guys. Reconnection or reconciliation ang magaganap. Or at least, nire-ready mo yung sarili mo para sa reconnection. Posible hindi ka aware kung bakit nararamdaman mo, kung ano nararamdaman mo ngayon. Pero, yung soul mo kasi ay merong experience na hinahanda yung sarili mo para magkaroon ng reconciliation. Possible na ito yung energy ng person mo, kasi actually, in fact, titingnan natin sa reading na to yung energy ng person mo. Okay, so tingnan na natin, guys. Excited ako. So, ang overall energy, ito na yung tarot cards. Three of Cups. So, yung person mo ngayon gustong kumonek sa'yo, masaya. Celebration din to, guys. Friendship. And, nakita ko dito full of emotions. At the same time, parang nag-iingat siya eh. Inobserbahan ka niya kung okay ba kayong dalawa. Kung okay ba sa'yo na maging party pa rin siya ng buhay mo. Parang alam na niya na magkakaayos kayo ulit. Okay. So, ang focus mo ngayon is the Hangman. Siya pala. Yung person mo pala. So, oh my gosh, guys. Malaking bagay to. Alam mo yung person mo, dati kanyang iniwan, pero ngayon nire-review niya yung sarili niya. Tama ba yung ginawa ko na nilet go ko si person? Kasi meron siyang realization. Ayan, ingay na ng mga aso namin. Sensya na kayo. Meron siyang realization. Kita mo yung meron siyang parang halo, di ba? Yan yung realization niya na medyo nakakagulat. At the same time, hindi pa niya maintindihan kasi ang daming clouds. What crosses this person is Ace of Pentacles. Kailangan na niyang magsimula ulit. New beginning card to eh. So, nag-iisip siya, at the same time, kailangan na niyang magsimula. So, siguro andun din yung pressure na kailangan na niyang gawa ng paraan or kailangan niyang mag-communicate sa'yo. What lies below is the sun. Oh my gosh! Positivity. Pero tapusin muna natin ha. Kasi may nakita kong ibang cards dito na
Iba din yung energy niya. Pero itong Sun card, sabi dito, nagkakaroon siya ng clarity sa loob niya ngayon. And lumalakas yung intuition niya ngayon. Nakikita niya yung mga bagay in a different light at bibigyan niya ulit ng pagkakataon kasi masaya naman siya na kung anong meron kayo, masaya siya doon. So, kita mo parang dinidribble niya itong bilog na yan. Ibig sabihin, parang nag-a-adjust siya or tinatry niya na mag-work out yung mga bagay-bagay. What lies above is 5 of Pentacles. Sa totoo lang, umiiyak siya dito. Parang feeling niya iniwan mo siya or nawalan siya. So, iniwan mo pala siya eh. At least ganun yung pakiramdam niya. Ayan, lumuluha oh. Nasa lamig siya. Ang lungkot naman niya dito. Pero meron siyang clarity. Kaya alam mo yung feeling na alam na niya kung anong nangyayari. May mga realization na siya, pero at the same time, hindi niya maiwasan makaramdam na parang walang pag-asa or malungkot. So, what lies behind is 5 of Wands. Nagkaroon kayo ng conflict dito or competition na mukhang tinalikuran ka niya para unahin yung ambisyon niya para sa sarili niya. And, kaya din niya ginawa yan dahil sa pressure. Hindi lang pressure sa'yo, but also sa mga tao sa paligid niya. Kita mo ang daming tao na mapaligid sa kanya. What lies before is 10 of Wands. Oh my goodness. Alam mo sa ngayon, naluloka siya. Parang feeling niya kailangan na niyang harapin yung problem niyo. Otherwise, mas lalo siyang mahihirapan. Ganun yung energy niya dito. And then, wow guys! May White Numen card ka. This is the best card sa tarot deck na ito. Kung napapansin nyo, bago po yung tarot cards natin. Ito yung gamit ko, White Numen. And nakuha mo yung pinaka-best card, which is symbolizes positive change. Posibleng biglaan yung pangyayari na yan. Reconciliation and balance. Kita mo yung moon nakahati, oh. Merong white sa kabilang side, merong black sa kabilang side. So, para tong similar din sa energy ng chariot, 'di ba? Kita mo yung bull tumatakbo, mabilis. So also, ano bang meron dito sa energy na to? Biglaan to guys. Biglaan pero magdadala ng happiness to. Ayan, nakakaloka. Yun nga lang natatakot yung person mo kasi may burden siya dito oh. Ayun. Tapos ang tingin niya sa'yo, 8 of Swords. Oh my gosh. Parang alam niya na galit ka sa kanya or hindi naman sa galit pero alam niya na yun nga, nakagawa nga siya ng something na hindi ka natuwa, hindi ka masaya. Tapos, hindi mo siya basta-basta pababalikin unless na kinausap kanya ng maayos. Parang ayaw niyang komprontahin yung problema niya or yung naging problema sa inyo. Oh my gosh, ayaw niyang komprontahin. So, ikaw naman, syempre, hindi ka rin naman magbibigay ng chance unless pag nag-open up talaga siya. So, parang feeling ko dito yung iba sa inyo guys, napipressure kayo na actually yung person nyo yung napipressure. Ikaw yung mas kalmado kasi alam mo na ginawa mo lahat. Siya, hindi niya ginawa lahat at ngayon takot siyang harapin itong sitwasyon na to. Pero alam din naman niya na magiging okay kayo ulit pag hinarap na niya. So, mutual energy is Ace of Swords. Okay, teka, lumilipad yung card. Sadali. Lumilipad siya. Patungan natin. So, pasensya na guys, ha, inayos ko muna yung fan kasi na-realize ko nakatapat pala sa akin yung aircon, kaya naririnig nyo. Pero ngayon okay na, naayos ko na. Hopefully okay na nga. And mas okay na yung audio natin. Nasa dagat ako actually guys. Sobrang ganda ng vibe dito. Gusto nyo pakita ko sa inyo. Sandali. Ayan. Nasa dagat po ako. Andun po yung dagat.
Pero hindi ko nabubuksan yung windows. Andun po yung dagat pero hindi ko nabubuksan yung windows. Pasensya na. Hindi ako prepared ipakita yung view ngayon. Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo kasi napakaganda ng vibe. Back to our reading. So, nakakaloka siya, no? Nakakaloka yung pinagdadaanan nyo ngayon. Comment kung resonate kayo. Tingnan natin kung anong outcome nito. Kung meron bang changes or something na unexpected na paparating. So, next card is mutual energy nyo, Ace of Swords. Bagong idea. Alam na kung anong gagawin. Pero, posibleng makasakit eh. Merong masasaktan. Kita mo yung sword, oh. Ayan. Painful yung sword na yan, 'di ba? Pero mukhang kailangan mangyari. Okay, next card, Five of Cups. Oh my gosh, ang daming 5 sa reading na to. Sa totoo lang, very challenging talaga nang nangyayari ngayon. Nakatatlong 5, itong 5 of Wands, ngayon 5 of Cups, and kanina 5 of Pentacles. So, kaya andun talaga yung pressure. And sa last card nakita ko dito, yung outcome is panghihinayang. Kaya, magiging stagnant talaga kapag walang ginawa or kapag hinayaan mo lang or inignore mo lang yung sitwasyon. Pero at the same time, may nakita naman akong optimism kasi sa overall energy mo, 3 of Cups, which is, like I said kanina, gusto talagang kumonect ng person mo sa'yo. Okay, so mag-clarify tayo guys. Ano bang susunod na mangyayari dito? Ano bang susunod? May chance pa ba or hanggang dito na lang? 4 of Pentacles. Ace of Cups. Oh my gosh. Alam mo merong chance. It's a yes. Pero, may pero ha. Nag-iingat pa rin pareho eh. Itong si 4 of Pentacles kasi, kita mo nakahawak siya sa dibdib niya. Yung isang coin hawak-hawak niya oh. Yan yung self-preservation. Kumbaga, nakikita ko dito na magre-reach out yung person na ka-deal mo, pero meron pa ring hesitation, nag-iingat, kasi ayaw talaga niyang masaktan. Feeling niya kasi okay siya ngayon eh. Pag hinarap niya yung sitwasyon na to, magiging chaotic. Pero alam mo, sa totoo lang, mahal ka nitong taong to. Andito yung Ace of Cups. Gusto niya din i-offer yung pagmamahal na yan. Nakakaloka naman. 10 of Swords. Okay, matatapos din yung cycle na yan. So, siguro andun pa yung feeling na nadadown, nalulungkot, nahihirapan. Kaya nagiging struggle itong mga energies na to sa reading natin. Sabi ko na eh, 9 of Swords. Andun pa yung feeling hanging pa rin. Sa bottom of the deck naman, 4 of Wands. Oh my gosh. Kaya nangyayari lahat to kasi gusto nyo isa't isa, mahal nyo isa't isa eh. The Lovers. Oh my gosh, guys! Soulmate! Kita mo to, 11-11 tong 4 of Wands na card eh. Number 4 to. So, next card is the Lovers, which is about making a choice, choosing love, attraction. Page of Pentacles, Queen of Cups. Grabe guys. Sobrang nagmamahalan kayo ng taong to. Pero andun talaga yung feeling na parang nahihiya kayo sa isa't isa. Or siya yung nahihiya sa'yo. 10 of Cups, happiness ka niya. Happiness mo din siya. 6 of Pentacles, kahit anong iwas pero andyan pa rin. Justice card. Okay, merong nagkakaroon ng lakas para ilaban yung sitwasyon nyo. Pareho kasi kayo, merong talagang
Meron talagang kailangan pag-usapan dito, guys. Kaya yung isa, nilalakasan niya yung loob niya para talagang konfrontahin yung sitwasyon para maayos to. Death. Para magkaroon ng malaking pagbabago, transformation. So, marami talagang nagpapanik pag lumabas yung death card kasi ano yan mabigat yung pagbabago. Ang maganda lang dyan is pag nangyari na yan, matatapos na din yung burden, magkakaroon na ng bagong simula. So, dapat ganun nyo din tingnan yung sitwasyon. Pero merong nagsasuffer dito. King of Cups, the Empress. Wow, guys. Ang ganda naman ng cards nyo. King of Swords. So, parehong strong, parehong attracted sa isa't isa at nagmamahalan. Yan yung nakikita ko dito. Merong isa dito na physically attracted. Ten of Pentacles. Kasi may legacy na kayo. Pero, hindi pa rin naayos to Ayan. Andito pa yung Three of Swords na card. Pero guys, napakaganda ng cards mo. Ito pakita ko ha. The Empress at si King of Cups. Malalim, soulmate connection. Ayan. Ayan, nakakaloka. Grabe. Pero on the process to, itong problems nyo, sa nakikita ko, nag-a-adjust kayo. Two of Pentacles, Eight of Pentacles. Yung iba guys, connected sa trabaho. Nine of Cups. Four of Swords. The Hierophant. Sabi ko na Seven of Swords. Meron connected sa trabaho dito. Seven of Cups. Wheel of Fortune. Merong pagbabago. Naghihintay yung person mo. Ayan. So, take it how it resonates. Yung iba kasi, meron din nanonood ng readings ko na sa love life nila, hindi sila relate. Pero, sa career nila at sa trabaho nila, dun sila nagre-resonate. Kaya, i-comment nyo din dyan para alam ko kung sa career nyo ba to or sa love life nyo. Okay? Ayan. Pero, for many of you, syempre guys, sa love life nyo to. Yung iba, posibleng pareho love and career. Seven of Wands, Judgment, and Four of Cups. Grabe. Nakaka-pressure. Ayan, nakaka-pressure yung mga pangyayari. Queen of Swords and King of Wands, the Emperor. Okay, merong galit at hindi masaya. Five of Swords. The Moon. Knight of Wands and the Three of Pentacles, Two of Cups. So, sabihin na natin, ikaw yung nagagalit. Siya naman, dahil nga alam niya na may galit sa'yo, pinipili niyang mag-isa, the Moon. So, choice niyo pa rin guys kung bubuksan niyo ba yung isip niyo at yung puso niyo sa taong yan. Or, are you going to push them away dahil sa galit mo? So, ayun, ganun lang kasimple talaga yun. Pagmahal nyo kasing isa't isa, kahit na gaano kahirap yung nangyayari dito, there is humility. Kaya mong pakinggan yung person bago ka pa mag-lash out or kasi sobra yung galit na lumabas dito as in. And then, Two of Cups, Eight of Cups. So, merong tumalikod sa commitment or sa relationship. King of Pentacles and Knight of Cups and the Star. Oh, Knight of Pentacles. So, the same din naman sa mga energies kanina, umuulit lang talaga. Okay, pero ngayon may lumabas na bagong simula. Oh my gosh, I love this. The Fool and the Strength card. So, bagong simula ito, kita mo nag-asabalutan siya. Strength is kinakalma yung sarili at alam mo sa totoo lang, kahit na gusto niya mapag-isa, pero ang pinakamalakas na feeling niya talaga is gusto niya talagang magkaayos kayo. Ayan. So, bigyan mo siya ng credit para dyan. Nine of Pentacles, Three of Wands. Naghihintay ng tamang panahon. Patience, Temperance card. So, ito yung theme ng reading na to, Temperance. Meaning, nag-a-adjust kayo sa isa't isa kasi may commitment kayo sa isa't isa. And, kita mo yung third eye niya, nagbubukas. Malakas ang intuition nyo ngayon. Siguro marami kayong downloads or marami pumapasok na information sa isip nyo
yan na yon, intuition mo na yan, yung nagbubulong sa'yo na ganito pala yung nangyari, ganito yung mangyayari, or ganito yung dapat mangyari, or kung ano man yan na sinasabi ng intuition mo. Page of Cups, Queen of Pentacles, Page of Swords. Okay, so merong naghahanda para magkaroon ng connection. Siya din yan. Magician, 8 of Wands, 6 of Cups, Page of Wands. Ayan. So, the Devil, the same lang yun, nagre-ready. So, Magician is about creating a new opportunity and communication, yung 8 of Wands. So, the Devil and the 9 of Wands, heaviness, matatapos din yung heaviness na yan. Andito yung the World, oh. Mabigat to, guys. Medyo toxic nga eh. Mabigat. So, posibleng merong bad habit na kailangan magtapos para magkaroon ng breakthrough and transformation. So, Queen of Wands, the High Priestess, 2 of Swords. Meron dito Knight of Swords, 6 of Wands. May nakita kong person dito na tahimik lang siya. Binubuksan niya yung isip niya kung bakit nangyayari to lahat. And yung focus niya is magkaroon ng victory and success at ma-overcome yung conflict. So, I feel like ikaw to na binubuksan mo yung isip mo para magkaayos kayo ulit ng taong yan. The Hermit and the Black Numen. So, the reason kung bakit mo bubuksan yung isip mo is because nahihirapan ka na din naman. Gusto mo nang matapos na yan. Kaya, kumbaga, you will concede or give way or papatawarin mo yung taong yan. Yan na yung huling mensahe ko para sa inyo. Napakaganda. Okay. So, ano naman ang mga energies ng person mo at mga bagay na gusto niyang sabihin sa'yo na hindi mo alam. Ayan, feeling niya wala ng pag-asa. Please forgive me, sorry. Nanonood, stalking you. So, inobserbahan ka niya, kaya kanya sinustalk. Kasi tinitingnan niya kung okay na ba kayo, kung pwede na ba kayo mag-reconcile. Misunderstanding, nagtatampo. Okay, last one. O, diba? Merong nagtatampo. Nag-iisip. Okay, last one. Ito nga, nag-iisip. So, pinag-iisipan niya yung sitwasyon. Grabe. Walang pag-asa. Nadadown na siya, oh. Yung iba sa inyo, nakita ko ikaw to, na dahil nga nawawalan ka ng pag-asa, gusto mo din ihingi ng sorry yung mga nangyari sa'yo. Sinustok mo yung person mo. Kasi mukhang alam mo na nagtatampo siya at nag-iisip siya. Or ikaw yung nag-iisip. Ayan, grabe. Kuha ko kayo ng sagot sa isang wish nyo. At ng advice. Okay, anong sagot sa wish ni viewer? Anong sagot sa wish ni viewer? Okay. Ang sagot sa wish mo ay unlikely. So, no din to eh. Bakit nag-no? At kailan mangyayari yan? Within the next few weeks. So, grabe. Advice? Ask for help from others. So, meron dito. Kaya din siguro iniiwas-iwasan nyo. Kasi meron talagang hindi magandang nangyari or wish nyo na hindi nyo makuha-kuha. Pero may nakita akong communication within the next few weeks. Kailangan mo lang talaga humingi ng tulong sa iba. Ayan. Kung gusto mo mag-workout yan. Ayan. Okay, guys! That's all for our love message for today. Thank you so much for watching. I hope na-enjoy nyo. And yes, iba yung location ko ngayon. Pero sobrang happy ako na nakapag-reading. Nasa office ako actually ng sister ko. Nasa beach po ako ngayon. So, yun. Merry Christmas in advance. Happy New Year in advance. Enjoy nyo yung celebration nyo. And I'll see you again soon. Siyempre, i-like nyo yung video na to kung nagustuhan nyo. Ongoing pa rin hanggang ngayon yung free shipping sa mga nag-i-inquire about crystals.
Ayan, meron pa rin free shipping hanggang December 31, 2023. Pero, yung shipping date is imove po ng January kasi out of town ako. Sa New Year pa yung balik ko. So, although pwede nyo i-finalize yung order nyo ngayon para ma-avail nyo yung free shipping. Okay? Check out nyo na lang sa Instagram ko. Pero, yung mga crystals ay meron to attract love, to attract money, for new beginning, for mental clarity, for negotiation, communication, protection, abundance, wealth, prosperity, for self-confidence and strength, for motivation and creativity, at marami pa pong iba, guys. Tingnan nyo sa Instagram kasi nakadetalyo po dyan sa mga post ko kung ano yung benefits ng bawat crystal. And for the private reading, message nyo ako kung kailangan nyo ng gabay kasi anytime naman po, basta mag-chat kayo, i-inform nyo ako kung yung tungkol sa private reading. Okay? And message ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung number ko. Thank you. Have a good day. I'll see you again soon, Earth Angels. God bless and stay safe. Bye!